balita ngayong tanghali. Higit 200 kadete ng Philippine Merchant Marine Academy Madasiklan Class of 2023 nagsipagtapos ngayong araw. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ng commencement exercises. Department of Justice nanawagan sa mga drug war victims na lumutang. Unang 4th generation train set ng LRT-1 umarangkada na ngayong araw. Office of the Vice President pinag-iingat ang publiko laban sa mga kumakalat na scam upang maka-avail umano ng financial assistance sa OBP. Singapore nadaig ang Japan sa listahan ng most powerful passports. At driver ng airport taxi sa General Santos City nagbalik ng napulot na 30,000 pesos. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, July 20, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Tiyak na ang pagdalo ng mga dating Pangulo ng Pilipinas sa ikalawang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Alamin natin ang detalye sa... Inaayos na ng House of Representatives ang listahan ng mga very important persons o VIPs na kumpirmado ng dadalo sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, bukod kay Vice President Sara Duterte, kumpirmado na ring dadalo sa Lunes ang ama nito na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nag-confirm na. Pati yung anak niya, si BP, nag-confirm na rin. So, magkatabi ba sila sa money? yan ang kailangan kasi may clearance sa dalawa eh. Bukod kay dating Pangulong Duterte, present rin sa SONA si former President Joseph Ejercito Estrada. Hindi rin mawawala sa event si dating Presidente at ngayon House Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo. 40 VIP seats ang inihanda ng House of Representatives para sa First Family, former Presidents and Vice Presidents, maging ang mga dating Senate President at House Speaker. Sometimes we have to adjust the seating arrangement because for some reasons, gusto nila kasama nila, asawa nila, or yung caregiver sa likod, mga ganun eh. So, we have accommodated all this type of requests. Samantala, hindi naman pinaunlakan ni former Vice President Leni Robredo ang imbitasyon para sa SONA ni PBBM. Invited, pero declined eh. Declined. Una nang inihayag ni Velasco na may ilang mambabatas at cabinet members ang nagsasabing hindi makakadalo ng pisikal sa SONA dahil sa health reasons. Ayon sa House Secretary General, sa ngayon ay all set na sila sa kanilang preparasyon sa batasang pambansa para sa SONA sa Lunes. Aniya, mayroong mahigit sa 2,000 mga bisita ang kumpirmadong a-attend ng SONA, habang may mga nagpapahabol pa sa guest list. We are prepared for that, yung mga pahabol. No? So, ina-accommodate naman namin lahat kasi we're prepared for these contingencies already. And we have some reserve seats pa rin for those who will request us last minute, no? Bukod sa physical preparations, sinabi rin ni Velasco na may napili ng kakanta para sa lupang hinirang, gayon din ang mangunguna sa panalangin sa SONA. I have to admit, no? Surprise eh, kasi gusto nung tatlong grupo, no? Senate, 8th Rep, and then the Office of the President. Gusto naman nila may excitement. So, ano yun? Surprise din, di ba? Ang tip ko lang, isang tao lang. Sa ngayon, ongoing na ang setup ng production ng Radio Television Malacanang o RTVM dito sa Batasang Pambansa para sa SONA sa Lunes. Janice Hente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Magde-deploy ang Metropolitan Manila Development Authority ng nasa 1,300 mga traffic law enforcers para sa ipatutupad na traffic management plan sa Lunes. Ayon kay MMDA Acting Chairman Don Artes, inatasan na nila ang kanilang mga tauhan na magsagawa ng road and sidewalk clearing operations bago ang SONA at magmando ng trapiko sa Lunes. Samantala, magpapatupad rin ang MMDA ng zipper lane o counterflow sa may southbound portion ng Commonwealth Avenue dahil sa inaasahang bulto ng mga sasakyan na magtutungo sa Batasan Complex. Kaugnay nito, pinapayuhan ang mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta upang makaiwas sa inaasahang mabigat na trapiko sa Lunes. Para sa mga sasakyan na manggagaling ng Quezon Memorial Circle at magtutungo ng Fairview, mula Elliptical Road, maaring dumaan sa may North Avenue, kakanan ng Mindanao Avenue at tuntunin ang Sauyo Road o Quirino Highway patungo sa point of destination. Habang ang mga nasa southbound naman na magmumula ng Fairview patungong Quezon Memorial Circle, mula Commonwealth Avenue ay maaring dumaan sa may Sauyo Road o Quirino Highway, kakaliwa ng Mindanao Avenue patungong North Avenue hanggang makarating ng destinasyon. Para naman sa mga light vehicle, maaring dumaan sa may C5 Road, kakaliwa ng Magiting Street, kakanan ng Maginhawa Street, kakaliwa ng Mayaman Street patungong Kalayaan Avenue hanggang makarating ng point of destination. Abang ang mga truck naman na manggagaling ng C5 ay maaaring dumaan sa Luzon Flyover, kakaliwa ng Congressional Avenue hanggang makarating ng destinasyon. Pinangunahan ngayong umaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 200th commencement exercises ng Philippine Merchant Marine Academy Madasiklan Class of 2023. Mula sa San Narciso, Zambales, kumuha tayo ng update kay Nel Maribuhok live. Nel, ano ang naging mensahe ng Pangulo sa mga nagsipagtapos? Sa naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kinilala niya ang naging dedikasyon ng mga nagsipagtapos na kadete ng Madasiklan Class of 2023 ng Philippine Merchant Marine Academy dito sa Zambales. Ayon sa Pangulo, sa loob ng 4 na taon, nagawa ng PMMA cadets na tapusin ang 4 na taon sa akademiya kung saan dumagdag pa ang naging epekto ng pandemya. Ang klase ng 2023 may karagdagang sakripisyo ang dinaanan dahil natapat ang inyong klase sa pandemya. At hindi kayo masyadong nakauwi dahil nga nag-lockdown tayo. Kaya ito nga ay talagang napakahirap ang inyong pinagdaanan. Kaya naman napakalaking pasasalamat ang Pilipino sa inyong lahat. Sa inyong naging serbisyo, sa inyong naging sakripisyo, sa inyong magiging katungkulan sa darating na panahon. Nanawagan rin ng Pangulo sa PMMA graduates na panatiliin ang global figure ng Pilipinas sa maritime industry at asset ng mundo. Ang taga-Bohol na si Midshipman First Class Alan J. Humanoy ang class valedictorian. Kwento niya, mahirap lamang ang kanyang pamilya, ngunit dahil sa pagsusumikap ay nakamtan niya ang tagumpay. Naalala ko pa yung mga gabi na sa ilaw ng mga poste ako nag-aaral dahil wala kaming kuryente nung ikawalong baitang pa ako. We only depended on a kerosene lamp, and sadly, there were nights that we could not afford to buy kerosene. In spite of these difficulties, my perseverance and determination were the keys to reach my goals. Kabuuan 224 ang gumraduate na kadete ngayong taon. Sila ngayon ay papasok bilang Master Mariners, Chief Engineers, Shipping Executives, Naval at Coast Guard Officers. At yan muna ang ating update mula dito sa Zambales. Balik sa iyo, Ella. Nel, bukod sa mensahe ni PBBM, nagbigay ba siya ng regalo dun sa mga nagsipagtapos? Sa kanyang talumpati, Ella, ay wala naman nabanggit ang Pangulo, pero aalamin natin yan sa mga susunod na araw dahil hindi nga nakapag-ambush interview ang media after nga nitong naging talumpati ng Pangulo dito sa Zambales, Ella.
Alright, maraming salamat, Nel Maribuhok. Pinagtibay ng Supreme Court ang desisyon ng Sandigang Bayan na nagdi-dismiss sa kaso ng umano'y ill-gotten wealth laban kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dating First Lady Imelda Marcos at umano'y kanilang mga cronies. Ito ay matapos ibasura ng kataas-taasang hukuman ang petisyon na naglalayong baliktarin ang desisyon ng Sandigang Bayan. Ayon sa SC, kulang ang ipinresentang ebidensya ng petitioner upang idiin ang mga inakusahan sa kaso. Ang kaso ay inihain ng Presidential Commission on Good Government o PCGG noon pang 1987. Layo ng kaso na kumpiskahin ang lahat ng ari-ariang hawak ng mga respondents na umano'y iligal nilang nakuha at para pagbayarin sila ng pagsira na nagkakahalaga ng 1.05 bilyong piso. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Lieutenant General Romeo Browner bilang susunod na bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Papalitan ni Browner si General Andres Centino na ni-reappoint ni Pangulong Marcos Jr. bilang Presidential Advisor on the West Philippine Sea. Si Lieutenant General Browner ang kasalukuyang Commanding General ng Philippine Army. Siya ay kabilang sa Philippine Military Academy Makatao Class of 1989 at nagsilbi sa military sa loob ng 34 na taon. Samantala, itinalaga rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Attorney Vigor Mendoza bilang bagong hepe ng Land Transportation Office. Papalitan ni Mendoza si Attorney Hector Villacorta na nagsilbing officer in charge ng LTO nang mag-resign si J.R. Tugade. Si Mendoza ay dati ng board member ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Nagsilbi rin siya bilang kinatawan ng One Utak Party List Group. Tatlong malalaking infrastructure projects na may kabuuang halaga ng 190 billion pesos ang inaprumahan ng National Economic and Development Authority Board. Kabilang dito ang rehabilitasyon at pagpapalaki pa ng kapasidad ng Ninoy Aquino International Airport Terminals. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Hindi nawawala ang Ninoy Aquino International Airport sa listahan ng worst airports ng iba't ibang international travel groups. Ngayon lamang taon naranasan ng iba't ibang aberya sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Kabilang na dito ang ilang insidente ng power outage at technical problems sa air traffic control na nagdulot ng pagkaantala sa biyahe ng mga pasahero. Ang mga problemang ito ang nais na solusyonan agad ng Marcos administration. Kaya naman kabilang ang 170.6 billion peso NAIA Rehabilitation Project sa inaprubahan kahapon ng National Economic Development Authority o NEDA Board na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay NEDA Chief at Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, nais ng pamahalaan na maging maayos ang serbisyo ng NAIA. Kaya nakapaloob sa proyekto ang pagtataas ng kapasidad at pagsasaayos ng pasilidad ng NAIA. The project is also expected to improve the overall passenger experience and service quality to prevent long queues, lengthy waiting time, and other passenger inconveniences. Layon ng Public-Private Partnership Project na ito na maitaas ang annual airport capacity ng paliparan sa 62 million mula sa kasalukuyang 35 million passengers. Ayon sa kalihim, kinikilala ng gobyerno ang ambag ng turismo sa ekonomiya ng bansa. We are in a hurry to improve to address the issues there in the terminal because as you have noted, tourism is one of the main drivers of the Philippine economy in the coming years, and we want to ensure that tourists who come here have a good experience. Ang proyekto sa NAIA ay naasahang magsisimula sa susunod na taon. Kabilang pa sa inaprubahan ng NEDA Board ang 7.48 billion peso Samar Pacific Coastal Road 2 project at 12.75 billion peso Lagundingan International Airport Upgrade at Expansion Project. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Bumiyahe na ang kauna-unahang 4th generation train sets ng Light Rail Transit Line 1 o LRT1. Mismong si Pangulong Marcos Jr. ang nanguna sa pagpapasinaya sa mga bagong tren na bahagi ng layunin ng gobyerno na maghatid ng moderno at mas maayos na public transport service. Narito ang ulat ni JP Nunez. Umarangkada na ang pinakabagong 4th generation train sets ng Light Rail Transit Line 1 upang makapagbigay serbisyo sa mga commuter. Magiging bahagi na ito ng fleet ng LRT1 para magserbisyo sa mga pasahero mula sa Roosevelt Station sa Quezon City hanggang sa Baclaran sa Pasay. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa inaugurasyon ng LRT1 Generation 4 train sets kahapon. Binigyang diin ng Pangulo na ang paglulunsad ng mga bagong tren ay katuparan ng ipinangako niya na improvement pagdating sa railway system sa bansa. Targetan niya ng pamahalaan na buksan ang full operations ng LRT1 Cavite Extension sa taong 2027. It truly makes me proud to witness the steady realization of our vision of a more developed Philippines coming into fruition through our new LRVs, which will be used in the existing LRT1 system and on the LRT1 extension to Cavite. Kada train set ay binubuo ng 4 na bagon. Nasa 1,388 ang passenger capacity ng bagong tren at kayang tumakbo sa bilis na 70 kilometers per hour. Kumpara sa dating tren, mayroong advanced na signaling system ang 4th generation model. Mas malamig na air conditioning at may mga upuang nakalaan para sa mga senior citizens at persons with disabilities. Bagaman inilabas na ang 4th generation model, ayon sa LRMC, magagamit pa rin naman ang ibang mga tren ng LRT1 mula Generation 1 hanggang Generation 3. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sang-ayon ang isang motorcycle group na pagbawalan at hulihin ang mga motorcycle rider na sumisilong sa ilalim ng overpass o footbridge. Nauna nang sinabi ng Metropolitan Manila Development Authority na simula sa Agosto ay plano na nilang tikitan ang mga rider na sumisilong sa ilalim ng overpass o footbridge upang maiwasan ang aksidente. Mula sa Quezon City, nagbabalik si JP Nunez live. JP, bakit i-issuehan na ng violation ticket itong mga rider na sumisilong sa mga overpass at footbridge? Hindi ba sila pwedeng bigyan ng konsiderasyon? Ella, pinangangambahan kasi ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na kung magpapatuloy ang pagsilong ng mga riders sa mga footbridge at overpass sa panahon ng tag-ulan ay baka magdulot ito ng mga aksidente. Kaya naman plano ngayon ng MMDA na hulihin at isyuhan ng ticket ang mga rider na sumisilong sa footbridge at overpass. Sa isang panayam, sinabi ni MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes na maaaring simulan nila ito pagdating ng August 1. May tuturing na obstruction ang paglabag ng mga rider at maaaring patawan ng multang 1,000 piso. Maaari naman umanong magbigay ng konsiderasyon ng MMDA doon lamang sa mga rider na sisilong lamang para magsuot ng kapote. Ayon naman sa motorcycle group na Motorcycle Philippines Federation, sang-ayon sila sa ganitong patakaran na panghuhuli. Ayon sa administrator ng grupo na si Atoy Santa Cruz, kapag tag-ulan kasi ay maaaring may malalaking sasakyan gaya ng truck na dumulas ang gulong at makasagasa sa mga rider na sumisilong sa footbridge o overpass. Ang payo ng grupo, mas mainam kung aalis ng bahay ang mga rider ay magdala na agad ng raincoat o kapote. Kapag umulan naman ay sumilong sa mga gasolinahan o sa itinalagang lay-by para maiwasan ang aksidente. Samantala, mamayang hapon ay makikipagpulong ang MMDA sa mga motorcycle ride-hailing companies at may-ari ng mga gasoline station para pag-usapan ang planong panghuhuli at paglalagay ng mga tent sa gasolinahan na masisilungan ng mga rider sa panahon ng tag-ulan. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, JP Nunez.
Roundup Balita. Pinag-iingat ngayon ng Office of the President ang publiko kaugnay sa umano'y mga nanghihingi ng pera kapalit ng serbisyo mula sa OBP. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng OBP na nakarating sa kanilang tanggapan ng impormasyon na may individual o grupo sa may Himamaylan Negros Occidental ang nanghihingi ng 50 pesos sa mga tao upang maka-avail ng mga ito ng financial assistance sa Office of the Vice President. Giit ng OBP, isa itong scam at pinayuhan ang publiko na agad isumbong sa mga otoridad ang sinumang gumagawa nito. Upang malaman ang kanilang programa at proseso kung papaano makakahingi ng tulong, maaaring bisitahin ang official social media pages ng OBP, maging ang kanilang satellite offices. Umabot na sa mahigit 3 milyon ang naitalang foreign tourist arrival sa bansa mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Ayon kay Department of Tourism Secretary Cristina Frasco, malinaw na indikasyon ito ng pag-recover ng turismo mula sa epekto ng pandemya. Nangunguna sa pinakamaraming foreign arrivals ang South Korea. Sinusundan ang United States, Australia, Japan at Canada. Target naman ng DOT na maabot ang 4.8 million foreign visitors sa pagtatapos ng taong 2023. Maaari na rin magamit ang National ID sa mga transaksyon sa Social Security System o SSS. Ito'y matapos pirmahan ang kasunduan sa pagitan ng Philippine Statistics Authority at SSS kung saan ini-adapt ang National ID sa mga Social Security Services sa layuning mapalawak pa ang digital economy. Bukod dito, posible ring magkaroon ng mga programa at proyekto na layong bigyan ng mas convenient at accessible na serbisyo ang ating mga kababayan sa pamamagitan ng digital identification system. Nauna na rin nakipag-partner ang PSA sa Department of Social Welfare and Development para sa listahan at National Household Targeting System for Poverty Reduction. Inaasahang magagamit na sa susunod na taon ang bagong gusali ng Senado. Ngayong araw, isang topping off ceremony ang isinagawa sa new Senate building sa Fort Bonifacio, Taguig City bilang pagkumpleto ng structural frame ng isang gusali. Dahil dito, ayon kay Senate Committee on Accounts Chairperson Senator Nancy Binay, target na masimulan ang partial operation sa bagong Senate building sa July 2024. Anya, alinsunod ito sa direktiba ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri na isagawa na sa bagong gusali ang pagbubukas ng sesyon sa susunod na taon. Inaprobahan ang konstruksyon ng bagong Senate building noong 2017 dahil sa pangangailangan ng mas malaking espasyo at makabagong kagamitan. Sa ngayon, nangungupahan lamang ang Senado sa gusali ng Government Service Insurance System o GSIS sa Pasay City. Tinatayang aabot na umano sa 2.2 billion pesos ang binayad ng rental fees ng Senado mula May 1996 hanggang December 2017. Pinagsusumite na ng counter affidavit ng PNP Internal Affairs Service ang 5 pulis na inaakusahan ng robber extortion sa Maynila. Narito ang ulat ni Lea Ilagan, exclusive. Nagsampa na ng administrative case laban sa 5 pulis Maynila ang may-ari ng computer shop sa Sampaloc na umano'y pinagnakawan at tinangkapang kikila ng mga ito. Ayon sa salaysay ni Hermenegildo de la Cruz, pinasok at kinuha umano ng mga tauhan ng Manila Police District Intelligence Operations Unit ang kita ng kanyang negosyo na nagkakahalaga ng 40,000 pesos. Humihirit pa umano ang mga ito ng 4,000 protection money kada linggo para sa operasyon ng umano'y online casino ng naturang computer shop. Kinundan po namin siya ng salaysay, pinapirma po namin ng non-forum shopping at verification, kaya po nakagawa na po kami ng mga initial actions. Ayon kay Manila Police District Internal Affairs Service, Acting District Superintendent, Police Lieutenant Colonel Willard Viñas, kinausap na rin nila ang 5 pulis para magsumite ng kanilang counter affidavit. Meron lang po silang 3 araw para sagutin po
ang nasabing notice at kung sakaling hindi po sila tutupad ayon po sa nasabing guidelines, ito ay general denial on their part para sa mga akusasyon na ibinibintang sa kanila ng ating complainant na si Sir Hermenegildo de la Cruz bilang parte ng proseso. Oras na magsumite ang mga ito ng counter affidavit. Magsasagawa naman sila ng summary hearing na tatagal ng 5 araw. Hindi po ito katulad ng ginagawa sa korte na bawat isa magrepresent ng ebidensya. Dito po ay nagbibigay lang ng mga papel, affidavit ng mga witnesses at yun po ang gagawing basihan ng ating legal officer upang magbigay ng kanyang desisyon. Sa summary hearing din malalaman kung kailangan pang magsumite ng position paper ang bawat isa. Sa kabuoang proseso, aabutin aniya ito ng 30 araw bago sila maglabas ng rekomendasyon kaugnay sa kaso. Ano man ang maging rekomendasyon ng IAS, isusumite nila ito sa Regional Director ng National Capital Region Police Office. Ang Regional Director kasi aniya ang magdidesisyon kung aaprubahan o babaliktarin ang rekomendasyon ng IAS. Ang IAS po ay kaya pong magrekomenda hanggang sa pagkakatanggal sa serbisyo, hanggang sa pagpapademote ng pulis. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aabot na sa halos 2,000 pulis ang nagsumite ng aplikasyon para sa optional retirement. Ayon kay Philippine National Police Spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, ang mataas na bilang ng mga nais na mag-retire ay bunsod ng panukalang reforma sa pensyon ng Military and Uniformed Personnel o MUP. At para sa detalye, makibalita tayo kay Leia Ilagan, live. Leia, ano ba itong sinasabing panukalang reforma na nakapaloob sa pensyon ng Military at Uniformed Personnel? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Dito kasi sa panukalang ito ay maaapektuhan ang sweldo ng mga aktibong pulis dahil kakaltasan sila ng 5% to 12% sa kanilang sweldo para ito naman ang ipensyon sa kanila kapag sila ay nagretiro na. At ayaw ito ng ilang pulis kaya pinipili nila na magretiro na maaga upang hindi maabutan sakaling maisabatas na ito. Sa ngayon kasi, Ella, walang kinakalta sa mga aktibong pulis para sa kanilang pensyon. Sa halip, ang gobyerno ang nagbibigay ng hanggang 90% ng kanilang sweldo kapag naka 36 years sila sa serbisyo at nakabase pa ang kwenta nito ng 1 rank higher. At kapag tumataas ang sweldo naman ng aktibong pulis, Ella, kasama ding tumataas ang pensyon ng mga retirees. Kaugnay ng usapin ang reforma ng pensyon ng Military at Uniformed Personnel o yung tinatawag na MUP, sinabi ni PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, na umabot na sa ngayon sa 1,793 na PNP personnel ang nagsumite ng aplikasyon para sa optional retirement ngayong taon. Maaari din kasing lumiit ang pensyon ng mga retirees kapag naaprubahan na itong proposal na ito. Kaya naman maaari pang aniyang madagdagan ang mga nais na mag-retire hanggang sa katapusan ng taon. Sa ngayon, aniya, nagpapatuloy naman ang consultation sa mga pulis para malaman ang kanilang saloobin kaugnay ng reforma nitong pensyon para sa mga MUP. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Leia Ilagan live na nagulat mula sa Camp Crame. Nagbabala ang Department of Justice o DOJ sa International Criminal Court o ICC na huwag nang magpumilit na pumasok sa bansa para ituloy ang investigasyon sa war on drugs ng pamahalaan. May payo din si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa sakaling maglabas ng warrant of arrest ang ICC laban sa kanila. Narito ang report ni Dante Amento.
Magkakagulo umano kung pipilitin ng International Criminal Court o ICC na pumasok sa Pilipinas para mag-imbestiga sa war on drugs ng nakaraang Duterte administration. Binigyang diin ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya na hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC. Kakausapin din anya nito ang Solicitor General na itigil ang engagement sa ICC. Hindi na tayo makikipag-usap sa kanila. Hindi natin sila kailangan sa ating bansa. Hindi natin sila gustong pumunta rito at wag silang pupunta rito sapagkat ang gagawin nila ay usurpation of authority ng Philippine government. Magkakaproblema tayong lahat. Pag ginawa nila yan, they'll be violating our law. Payo pa ng DOJ sa ICC na pumasok sa mga bansa na walang umiiral na sistema ng hustisya at magulo. Ang ICC kailangan niya ng mga bansa katulad ng Sudan, Somalia, Haiti, siguro sa ibang lugar sa Afghanistan, sa mga lugar na medyo magulo at walang gobyerno, doon sila pumasok. Tayong organisado ang ating gobyerno na may sistema ng hustisya. Huwag na nila tayo pakialaman. Pero ayon naman sa kampo ng war on drugs victims, patuloy silang makipagtulungan sa ICC. Nanawagan din sila sa mga iba pang biktima na lumutang. Pakiusap ng mga ito sa civil society organizations na tulungan ang mga biktima sa pangangalap ng mga dokumento na makatulong sa investigasyon ng ICC. Ang mga biktima ay maaari ding lumahok bilang witness, maaring lumahok bilang padagdag sa ebidensya, maaari din silang mag-observe ng mga kaganapan at maaari din silang magsalita kung gusto nila. Victim-centered daw ang ICC, sabi nila. Samantala, bilang proteksyon, pinayuhan ng kalihim sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Ronald Bato de la Rosa na iwasang magtungo sa mga bansa, partikular sa Europa na maaaring maimpluwensahan ng ICC ang justice system. Ito ay kung sakaling mag-issue ng warrant of arrest laban sa kanila ang ICC bilang tinukoy na umano'y principals o nasa likod ng madugong kampanya kontra illegal na droga. Huwag kayo pupunta sa lugar na maaaring ang ICC, makialam. Kasi dito, hindi sila pwede makialam talaga rito. Sa ibang bansa, kung tingin natin ay may pagkaalangan, di mag-usap muna kami kung aalis sila. Tiniyak ng DOJ na poprotektahan sina Duterte at De La Rosa bilang mamamayan ng bansang ito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mismong ang Department of Justice o DOJ ang nanawagan sa mga biktima umano ng war on drugs ng pamahalaan na lumutang. Pagtitiyak ng DOJ, bibigyan ng mga ito ng proteksyon. Mula sa Maynila, nagbabalik si Dante Amento live. Dante, ano ba ang pangunahing dahilan bakit mabagal ang usad ng mga reklamo hinggil dito sa war on drugs? Ella, sinabi ng Department of Justice o DOJ, kulang yung mga ebidensya na iprepresenta ng prosekusyon sa piskalya o kaya sa korte kaya hindi umuusad ang kaso o reklamo. Mayroong mga testigo anya ang umaatras kaya walang magawa ang DOJ para maisampa ang kaso. Ayon kay Department of Justice Secretary Crispin Rimulya, kung may mga war on drugs victim na gustong tumestigo, ay lumapit lamang sa kanilang mga tanggapan. Pagtitiyak ng DOJ na sila ay bibigyan ng proteksyon at patunay ito na may ginagawang investigasyon sa umano'y mga pag-abuso sa giyera kontra illegal na droga sa bansa. Lahat ng mga ebidensya o impormasyon na ibibigay ng sinuman ay mananatiling confidential. Wala ho tayong tinatalikuran na responsibilidad bilang isang gobyerno. Ang kakaiba lang, naghahanap tayo ng ebidensya upang mapanagot natin yung mga taong gumawa ng mga karumal-dumal na krimen. At kailangan natin ng tulong ng lahat ng mamamayan na ituro at isuplong yung mga taong gumawa ng mga karumal-dumal na krimen. Ito ang muling binigyang diin ng DOJ matapos hindi pagbigyan ng International Criminal Court o ICC ang hiling ng Pilipinas na itigil ang pag-iimbestiga sa war on drugs ng nakaraang Duterte administration. Dagdag pa ni Rimulya, bilang patunay na gumagana ang ating justice system ay may mga na-convict o nahatulan na. Samantala, hinikayat naman ng DOJ ang ICC na muling ikonsidera ang desisyon nito na pag-dismiss sa apela ng bansa
at kilalanin ang matibay umanong commitment ng Pilipinas para itaguyod ang rule of law at ang hangarin nito para makamit ang hustisya. Ela, ayon mga kay Justice Secretary Crispin Rimulya, sa darating na sona ng Pangulo sa Lunes 24 ay kakausapin niya mismo si Solicitor General Minardo Guevara upang itigil na ang engagement o pakikipag-usap sa International Criminal Court o ICC. Yan ang ating balita mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ela. Maraming salamat, Dante Amento. Nakauwi na ng Pilipinas ang 4 na overseas Filipino workers o OFW matapos makulong sa Saudi Arabia dahil sa pagkakautang. Nakahanda naman ang gobyerno na tulungan ang ating mga kababayan na muling makahanap ng trabaho. Narito ang report ni Bernadette Pino. Nakalaya na at nakauwi ng bansa ang 4 na overseas Filipino workers o OFW na nakulong ng 3 hanggang 5 taon sa deportation facility sa western region ng Jeddah. Ang mga ito ay nabigyan ng pardon ng Saudi government sa mga kasong may kinalaman sa pagkakautang. Very unfortunate na tumagal sila sa kulungan. But eventually, and that's why we are thankful to the Saudi authorities, kaya nakita rin nila yung panahon na kailangan na silang i-release. Hindi na pinangalanan ni Department of Migrant Workers Undersecretary Hans Leo Kakdak ang 4 na OFW, ngunit sinabi na nagtrabaho ang mga ito bilang printing press technician, aircon technician, trailer driver at merchandiser. Bukod sa financial assistance, tutulungan din ng Department of Migrant Workers sa mga pamilya ng 4 na OFW maging ang re-employment ng mga ito sa loob o labas ng bansa. With respect to aid to their children, so the financial assistance will be there, but also we're helping their children keep themselves in school. Pinayuhan din ni Kakdak ang mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa na umiwas sa kaparehong sitwasyon, lalong-lalo na sa Saudi Arabia na kilala sa mahihigpit na batas. Very harsh ang punishment sa host country laws like Saudi's laws, for instance, with respect to incurring of unpaid debts. Samantala, sinabi rin ng ahensya na umabot na sa 100 milyon ang perang nagastos ng gobyerno sa ilalim ng action funding na may 2,400 OFW beneficiaries. Bernadette Pinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kasama sa sasailalim sa learning camp ng Department of Education na sisimulan sa Lunes, ang mga estudyante na apektado ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon sa Albay. Samantala, namahagi naman ng tulong pinansyal si Vice President Sara Duterte kasama ang Department of Social Welfare and Development sa mahigit 400 mga pamilya doon na nasa mga evacuation center. Mula sa Daraga Albay, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ano-anong mga subject ang ituturo ng DepEd dyan sa learning camps? Yes, Ella, English, Science at Math ang ituturo sa mga nasa secondary level. Habang reading at math naman sa elementarya ang ituturo sa pagbubukas ng learning camp ng Department of Education sa darating na Lunes. Isang buwan ang sasagawang learning camps para sa mga estudyanteng apektado ng patuloy na pag-alburuto ng Bulkang Mayon dito sa Albay. Sa Talaan Department o DepEd Bicol, tinatayang nasa mahigit 19,000 ang mga learners na apektado ng Mayon eruptions. Ito yung mga estudyante nilikas mula sa 6-kilometer permanent danger zone at yung mga mag-aaral na ginawa evacuation center ang kanilang paaralan. Pero ayon sa DepEd, voluntarily ang pagpasok ng mga estudyante sa learning camp. Ayon kay Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte, titiyakin ng DepEd na hindi dapat maapektuhan ang opening ng klase sa buwan ng Agosto. Sa affected students natin, tutuloy pa rin yung ating learning camp para sa end of school year natin, and ang instructions natin sa kanila ay paniguraduhin na sa pagbubukas ng ating mga klase sa susunod na buwan ay hindi madidisrupt yung pag-aaral ng mga bata na apektado sa pagsabog ng buwan.
Ela, magpapatawag naman ng press briefing at pagsasagawa ng launching ang DepEd Bicol para sa National Learning Camp sa July 24. Dito ilalatag ng kagawaran ang mga ipapatubad na estratehiya kung paano isasagawa ang learning camp para sa mga estudyante. Samantala, binuksan na din ang ika-10 satellite office of the Vice President sa Legazpi City. Dito pwedeng dumulog ang mga Bicolano at maipaabot ang mga proyekto ng opisina ng Vice Presidente. Namahagi rin ng tulong pinansyal ang Vice Presidente sa mga apektado evacuee sa Daraga Albay sa pagbisita nito dito sa Bicol. Galing tayo sa Daraga Albay dahil tinulungan tayo ng Department of Social Welfare and Development, LGU, Provincial LGU at LGU ng Daraga para magbigay ng assistance doon sa mga apektado ng pagsabog ng Bulkang Mayon na wala po sa mga evacuation centers. Ela, tinatayang mahigit 400 pamilya ang tumanggap ng 24,660 pesos mula sa emergency cash transfer ng DSWD. Samantala, batay sa monitoring ng PBOX, nakapagtala ng 600 meter ng lava flow sa Basud Gali, 70 volcanic earthquakes at 169 rockfall events sa loob ng 24 na oras. Yan ang balita mula dito sa Albay. Balik sa iyo, Ela. Maraming salamat, Jerry Galicia. Nagbagsakan ang malalaking bato sa Danga Mount Province bunsod ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan sa lugar. Dahil dito, isang linya lang ng kalsada ang nadadaanan ngayon doon ng mga motorista. Para sa detalye, makibalita tayo kay Grace Flores live. Grace, wala naman bang naitalang casualty dyan sa nangyaring rock slide sa Mountain Province? Ella, sa awa ng Diyos naman ay wala namang naitalang casualty sa nangyaring landslide sa bayan nga ng Sadanga Mountain Province. Sa ngayon ay ongoing pa rin ang clearing operations ng Department of Public Works and Highways Mountain Province sa naturang lugar na pinapaalalahanan ng mga otoridad ang mga motorista na dumaan dito na magdoble ingat dahil nga sa patuloy pa rin ng pagbagsak ng mga bato. Dahil sa tuloy-tuloy na nga ng pag-ulan sa Cordillera Administrative Region, kaya nagbagsakan ang mga bato sa kalsada sa bayan ng Sadanga Mountain Province. Nagbagsakan ang mga malalaking tipak bato sa kahabaan ng Makotiti Poblacion Road sa Sadanga Mountain Province. Sa ngayon ay one-lane passable ang kalsada. Problema lang dito ay patuloy pa rin ang pagbagsak ng mga maliliit na bato hanggang ngayon dahil na rin sa pag-uulan tuwing hapon. Ang kalsada ay nagkokonekta sa bayan ng Sadanga at Bontoc. Kaugnay sa panganib na dala pa rin ng kalsada ay isinara muna ang Bontoc, Cagayan, Enrile via Tabuk National Road. Para naman sa mga motorista ay pinapayuhan naman ang mga ito na dumaan muna sa Barlig, Natunin, Paracelis Road. Elas, sa bayan o lalawigan naman ng Nueva Vizcaya ay bukas na rin sa mga motorista ang Villa Verde Road sa Nueva Vizcaya at Baguio, Vizcaya matapos magkaroon ng landslide. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Flores. Itatayo na sa lalawigan ng Bulacan ang bagong Food Examination Agricultural Facility ng Department of Agriculture. Layon ng DA na masiguro ang food safety at tiyaking walang smuggled goods na pumapasok sa ating bansa. Mula sa Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kailan naman ang target na matapos ang pagtatayo ng pasilidad na yan? Ella, sa ngayon ay hindi pa binabanggit kanina yung kung kailan ito matatapos dahil ongoing ngayon yung isinasagawang Memorandum of Understanding signing at groundbreaking ceremony para sa itatayong Commodity Examination Facility o CEPA dito sa Barangay Nyugan, Angat, Bulacan. Isa itong air-conditioned facility at first border facility sa bansa. Ang nasabing pasilidad ay tatayo sa tulong ng Pacific Road Link Logistics. Ayon kay Conrado Estrella III, Secretary of the Department of Agrarian Reform, kapag naipatayo na ang pasilidad, ang iba't ibang produkto na mula sa ibang bansa dadaan sa eksamin. Partikular dito ay may kinalaman sa produktong pang-agrikultura
may iwasan na rin ang pagpasok ng mga smuggled goods at mga titiyak din ang ng mamamayan na ligtas ang pagkain na dadaan sa nasabing pasilidad. May iwasan din anya ang pagpasok ng iba't ibang sakit sa bansa, kabilang na nga ang ASF at bird flu. Dagdag pa rito, maraming magsasaka ang kikita dahil lahat ng kanilang mga alagang hayop at iba pang produkto ay maaari nilang dalhin sa pasilidad. Maraming problema ng magsasaka ang maresolba, tulad na lang ng kanilang kung paano maibebenta ang kanilang mga inani at mga alagang hayop. Ang nasabing proyekto ay magbibigay ng dagdag na trabaho sa mahigit 1,500 mamamayang Bulakenyo. At yung mga tinitis balik sa iyo. Kailan? Alright, maraming salamat, Nestor Torres. Maglulunsad ng nationwide cybersecurity labeling program ang Estados Unidos. Layunin nitong matulungan ang mga mamimili sa pagpili ng smart devices na mas secured. Narito ang ulat ni James Bontuyan. Inilunsad ng Biden administration at major consumer technology players ang isang nationwide cybersecurity certification at labeling program. Layon itong tulungan ang consumers na makapili ng smart devices na less vulnerable sa hacking. Babantayan ang programa ng Federal Communications Commission. May hahalin tulad ito sa Energy Star program na ginagamit bilang panukat ng efficiency ng appliances. Ilan lang sa devices na masasakop ng program ang fitness trackers, baby monitors at home security cameras. Mula sa susunod na taon, makikita na ang Cyber Trust na label sa devices na pasado sa requirements ng programa. Magkakaroon din ang devices na ito ng QR codes na magbibigay ng updated security information. Inaasahang dahil sa programang ito, makakampante ang consumer sa security ng kanilang devices. Maaari ring makapagpataas ng sales ng certified products ang programang ito dahil sa pagtitiwala ng customers. James Bontuyan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kabilang sa New York Asian Film Festival ang Korean movie na Rebound. Tungkol sa inspiring story ng Busan Jungang High School's underdog team ang pelikula. Narito ang report ni Jihan Tamashunas. Hango sa tunay na pangyayari ang South Korean movie na Rebound. Tungkol ito sa pagsisikap ng isang rookie coach na maipasok sa Korean National High School Basketball Tournament ang kanyang team na mayroon lamang 6 na players. Naging matagumpay ang pelikula sa local box office. At ngayon, screening din ito sa New York Asian Film Festival. Ikinwento ng producer ng Rebound na si Billy Acumen o kilala rin bilang Chang Won-sok ang ilan sa mga hamong pinagdaanan sa pagbuo ng pelikula. Gayunman, deserve ng fans ng sports movies at basketball ang great feel-good movie na Rebound kaya dapat nila itong mapanood. 저희가 이제 준비는 많이 오랫동안 했어요. 한 7년 넘게 준비는 했는데 투자 받기가 좀 힘들었습니다. 그 이유는 그 선수들 고등학생 선수들을 다룬 이야기다 보니까 배우분들이 아무래도 좀 나이가 어려야 되고 메인 배우분들이 그래서 투자자들이 투자할 때 배우를 많이 보잖아요. 그래서 투자 받기가 좀 힘들어서 시간을 좀 많이 보내다가 이제 넥슨이라는 게임 회사에서 투자를 결정하기로 해서 그때부터 저희가 프리프로덕션과 프로덕션과 포스트까지 합쳐서 한 1년 남짓한 기간 동안 이 작품을 완성했습니다. 예. Sa kauna-unahang pagkakataon naman, nakatrabaho ng direktor ng pelikula na si Chang Hang-jun ang kanyang may bahay na si Kim Un-hee bilang screenwriter. Si Kim ang writer din ng kilalang series na Kingdom. 지금으로부터 5년 전에 여기 계신 제작자 장원석 대표의 제안을 받고 시나리오를 받고 그때부터 검토를 시작해서 5년 전에 이 작품에 합류를 하게 되었습니다. Kabilang naman sa mga aktor na gumanap sa pelikula bilang basketball players ang South Korean singer na si Chung Jin-woon at rookie actor na si Kim Taek. Bilang paghahanda sa kanilang roles, kinailangan nilang mag-ensayo ng mabuti sa paglalaro ng basketball. Inaral din nilang mabuti ang Busan accent. 이제 부산 사투리는
이제 관련된 영상들을 많이 찾아봤고요. 그리고 부산 출신의 친구들과 많은 대화를 나눴습니다. 영화 촬영 전에 저희가 합숙처럼 몇 개월가량 훈련을 함께 했었고요. 그 기간 동안 합을 같이 맞추면서 이제 다 같이 한마음 한뜻으로 준비를 했던 것 같습니다. 수학 공식이나 어떤 공부처럼 외운다고 되는 게 아니기 때문에 웬만하면 부산에 계속 있으려고 노력을 했어요. 있으면서 어떤 부산 사람들과의 소통을 계속 이어나가려고 했었고 Para sa mga ito, sumasalamin ang rebound sa panibagong pagkakataon sa buhay na dapat samantalahin. 리바운드라는 제목이 그냥 단순히 어떤 농구 용어로서가 끝나는 게 아니라 두 번째 찬스를 만들어내는 과정을 말하는 것이기 때문에 그 메시지가 가장 중요하지 않나라는 개인적인 생각입니다. Samantala, inanyayahan naman ng direktor ng pelikula ang mga Pilipino na suportahan ang rebound. 그 한국과 필리핀은 굉장히 오랫동안 안녕하세요 필리핀 관객 여러분. 영화 리바운드의 감독 장항준입니다. 한국과 필리핀은 굉장히 오랫동안 우정을 같이 교류한 나라로 알고 있는데요. 여러분들 우리 한국 영화 많이 사랑해 주시면은 같은 아시아인으로서 더 어떤 정서적으로 서로를 이해하는데 큰 도움이 될 것 같습니다. 헐리우드 영화 말고 한국 영화 많이 사랑해 주세요. Gian Tamasunas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa na namang kahangahangang katapatan ang ipinakita ng isang driver ng airport taxi sa General Santos International Airport kamakailan. Sa impormasyong ibinahagi ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, isinauli ni Mang Anselmo Rodemio ang napulot niyang wallet ng pasahero na naglalaman ng 30,000 pesos cash at mga bank cards. Napag-alaman na pagmamay-ari ito ni Robert Laurel na isang overseas Filipino worker na dumating sa bansa noong July 10 at naging pasahero ni Mang Anselmo. Agad na binalikan ng taxi driver ang bahay ng OFW upang ibalik ang kanyang naiwang wallet. Dahil sa kanyang katapatan, nagpasya si Robert Laurel na bigyan ng cash reward si Mang Anselmo. Pinagkalooban rin ng CAAP ng incentive at recognition ng taxi driver dahil sa kanyang ginawang kabutihan. Ayan, isa na namang kagandahang loob ang pinakita ni Mang Anselmo at sana Mang Anselmo tularan ka pa ng ibang tao. Saludo po kami sa inyo dito sa UNTV. Napakaganda nung kalooban ni Mang Anselmo at dito nakikita natin na may mga kababayan talaga tayong kahanga-hanga na nagpa-practice sila nung mabuting budhi sa kapwa. Kasi mahirap nga naman na kukunin mo yung pera tapos yun yung ipangtutustos mo sa pamilya mo. Ang hirap din sa kalooban nung ganun. Pero at least may mga ganito tayong mga kasama na talagang mayroong maayos na kalooban sa kapwa at nagpa-practice talaga ng katapatan. Honesty, di ba? Iba talaga aga pagka matapat. Hindi naliligaw ng landas. At yung iba, hindi na nga matapat, sumasa kabilang bahay pa. O, di ba? Kailangan lagi matapat eh. Lagi talagang diba? hugot. Ba't may nagre-react? At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 24 na nagsasabi, at tayo'y magtinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. At yan ang mga balita namin tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang paggalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.